gonna put the other light up. Ilalatag muna natin yung ano. Battle like 1. Ano sa 35 ha? Good morning mga kapitbahay! Welcome back sa ating channel. Ngayon na lang ulit tayo nakapag-vlog dahil busy ako ng mga nakaraan dahil sa as usual sa ating trabaho, month-end closing, kaya hindi tayo makapag-vlog. This time, gusto ko palang i-share sa inyo yung mga bagay na kailangan nyo i-consider sa pagkuha ng property dito sa first. Para ano na yun to? Honest review ng mga napansin natin nung tayo ay kumuha ng property dito. So, itong mga situation na ibabanggitin ko dito ay common sa lahat ng kumuha ng property dito. Dito bagay na case-to-case basis na nangyari lang sa isang tao dahil ganun yung situation nila, kundi common talaga to sa lahat ng mga homeowners. Bibigyan ko kayo ng 10 things na dapat nyo i-consider sa pagkuha ng property dito sa first. Okay. Number 1 ay turnover. Ang pag-turnover dito ay laging almost all ay delayed. Tulad namin, na-delay kami na more than 4 months. Sa ibang mga homeowners, umabot pa siya ng 6 months, more than 6 months. So kung delayed ang turnover sa ibang homeowners na 6 months, kukuha kayo ng property dito, malamang sa malamang, magki-carry over ang delay na yan. Mas madidelay, most likely pa ang inyong mga makukuha property. Kasi kung na-delay na yung mga current homeowners na kumuha, mga susunod ay madidelay pa. So meron dyan mga units na dapat nung February 2025 pa. Hanggang ngayon, hindi pa rin na turnover. Ilang months na yun. Yan ang isa sa dapat nyo i-consider na may delay sa pag-turnover ng unit. Pupunta pala tayo ngayon sa sa Nasugbu, no. Kukunin natin yung pina-LBC sa akin ng katrabaho ko. Tuloy natin habang papunta tayo dun sa Nasugbu. Tuloy natin yung mga things na dapat i-consider na sa pagbili ng property dito. Ngayon tayo sa salamin. Mga kapitbahay, sinisimulan na palang gawin yung dito. Yung pang pocket garden dito. Sa pinaka-corner ng 30, ano ba yan? 36, no? Tapat ng 33 at 36. Yan. So magkakaroon na tayo ng garden. Nagawa na yung kaya kay Sir Cesar. Ito pa niya nagtatanong. Ito, 35. Picture ka. Ito. Ito yung bibigyan natin. Kami nagtatanong sa 35 ha. Oh. Yan. Parang natigil yung paggawa nung sa inyo. No? Yun yung walang gumagawa ngayon. Oh, ganda ng kanyang ganda ng kanyang mga grills. Tututo rin tayo mag-welding. Maglalagay tayo ng sarili natin grills. So, punta muna tayo sa Nasugbu at tayo kukuha ng pinadala sa atin na ating katrabaho. Pinadala tayo ng regalo. Galing pa daw Germany, pinigay. So, meron tayo gift galing Germany. So, pina-LBC. Ang LBC dito, wala pa lang LBC dito na deliver door to door. So, ang LBC lang ang pwede ay hindi rin kinaya ng Lalamove. So, ang gagawin na lang ay dadalhin sa LBC tapos pipick upin natin to. Kasi yung from Ortigas. Galing sa meron tayong gift galing Germany, pumunta ng Ortigas. Pagdating sa Ortigas, pinadala LBC. Pinadala na LBC, pinadala dito sa LBC Nasugbu. Dapat, ang pinakamaganda sa LBC Tagaytay dapat, mas malapit tayo sa Tagaytay kaysa sa Nasugbu proper mismo. So, okay. Second things na dapat i-consider nyo sa kuha ng property dito sa Century First. Hindi kayo pwedeng pumasok sa subdivision hanggat hindi pa kayo nag-turn over. So, ibig sabihin, ang progress ng inyong ay hindi nyo malalaman yung actual na pagkakagawa ng bahay nyo. Hindi nyo makikita at hindi kayo makakapasok sa loob ng subdivision hanggang hindi pa kayo nag-turn over. So pagdating nyo sa
guardhouse, tatanungin kayo kung na-turn over na yung unit nyo. Pag hindi pa kayo na-turn over, automatic, hindi kayo papapasukin ng kwartya. Yun ang isa sa mga downside dahil syempre pag ikaw may property at may pinapagawa ka, lalo na ang bahay, syempre, diba? Importante para sa atin ang bahay. Gusto mo, nakikita mo yung progress ng paggawa ng bahay mo. So, dito, fortunately, hindi ka makakapasok. Hindi mo makikita progress ng construction ng yung bahay. Dito pala yung Battle 1. Natilik yung isang Pagka kaya pala sabi dito ka pwede sa Alphamart. mag-park. Pero may parking din naman doon. Wala masyadong parkingan doon. Yun yung doon ka pwedeng magpasa na application para sa Batilik. Diyan pala yun. Pagkatapos ng Nasugbu Walter Mart. Walter Mart. Mga 1 minute after na Nasugbu Walter Mart. Yung Walter ay nasa left side, yung Battle ay nasa right side. Sa right side. Ay. Traffic na dito. So kung sakala ka magfa-file ng application ng Batileg, malayo yung biyahe. Ilang oras ba? May isang oras yata o mga isa't kalahati o 2 oras. Basta malayo. Dito naman sa Nasugbu, wala pang 30 minutes. 20 minutes na siguro yata. So ang gagawin mo, doon ka mag-park sa may Walter Mart. Tapos mag-tricycle ka papunta dito sa tricycle ka na lang papunta dito sa Batileg. Yun ang pinakamagandang gawin para wala kang problema sa parking kasi doon sa mismo sa Batileg wala masyadong parkingan. Pero sa Walter Mart maraming parkingan doon. Tricycle ka na lang. Okay? Gift galing sa Germany. Sa mami, No, JR lang. Dear JR, even though we're far apart, we wanted to send a bit your way from Germany. Ah! Yan, chocolate? So mga kapitbahay, ang pangatlong bagay na dapat i-consider niyo kapag kumuha kayo ng property dito sa first ay kapag nag-turnover ay wala pa itong kuryente at tubig. So saka pa lang ipaprocess ang kuryente at tubig. To turn over yung unit nyo, wala pang battery connection, wala pa ring PH2O connection. Yung mga application documents ay saka pa lang kayo bibigyan ni turnover officer ng forms na fill upan para ipasa sa PH2O or sa water service provider at saka para sa kuryente. So yun na, pag turnover, walang kuryente, walang tubig. So yun. Tapos tuloy na rin natin sa number 4. Kapag nag-turnover, kailangan nyo po magbayad ng 6 months advance na monthly dues. At the monthly dues ay calculated per square meter siya. So 15 pesos per square meter. Sa ngayon 15 pesos per square meter. Tulad sa akin 116 square meters, so 1,000 plus may get. 116 times 15, so 1,740. Laki, no? So kailangan mo magbayad ng 6 months in advance. So 10,000 ang kailangan mong ibayad. Although hindi yun sisingilin sa'yo at the time na i-turn over, pero magiging payable na yon upon turnover. So yun. Okay? Antayin nyo guys. Yan. So mga kapitbahay, nakauwi na tayo. Sunod na natin, naiuwi na natin mga bata guys sa school. Sunod na dapat nyo i-consider, nasa pang number 5 na tayo. Wala pang amenities dito. Wala pang gym, wala pang swimming pool, wala pang basketball court, wala pang clubhouse, wala pang mga parks. Merong dog park, pero pwede naman yung isang dog park. Pero yung mga parks na dito sa loob talaga ng subdivision, kasi yung isang park nasa labas. Bukod doon, yung nasa loob mismo ng ating subdivision ay wala pa. Kahit na street lights, wala pa. Sa labas may street lights sa pinakaharap ng gate. Pero dito sa loob, wala pa tayong street lights.
number 6. So, sa number 6, tungkol sa linya ng tubig. So, magkakaroon tayo na linya ng tubig dito 3 weeks after nyo na turnover. Yun ang pinakamaaga. Malalagyan kayo ng metro ng linya nyo ng tubig. Normally yon pag nakalagay na doon, hindi pa siya nakakabit sa bahay. Meron pang tinatawag na inlet yung bahay natin. Galing doon sa metro, dapat ikabit yun doon. Lagi itong na-experience ng mga homeowners na may metro na pero hindi pa nakakabit yung inlet. At si PH2O, binibill niya kayo from the time na malagay na yung pinaka-metro. Kung hindi nila nakabit yun, hindi nyo nagagamit. Pwede nyo i-contest na bakit kayo charge na wala naman talagang nakakabit sa bahay nyo. Isunod natin yung number 7, yung matagal bago makabitan ng linya ng kuryente. Tulad namin, April pa kami na turnover. Hanggang ngayon, December na, wala pa kaming battery connection. So, ilang mas yun. Pero, dahil nga naka-solar kami, nabawasan na yung problema namin. Pero, bibigyan naman nila kayo ng submeter. Kasi, yung submeter na yun, ibibigay lang nila within 3 months kapag hindi pa kayo nakabitan ni Battelec. At normally, hindi talaga kayo makakabitan ni Battelec within 3 months. Abuti pa siya napakatagal. Kaya ngayon nga, di ba, wala pa kami, di ba? Na-turnover nga kayo. Pero, hindi nyo naman titirahin yung bahay kasi wala kayong tubig, wala kayong kuryente. Pero kung isipin nyo, kami nga, nakalipat nga kami dito Medyo nagka-problema kami sa tubig tsaka kuryente pero nasusolusyonan naman. Tulad ng ginawa namin, nagpalay kami ng solar power. Okay? So, mga kapitbahay, sunod kong i-ano sa inyo ay tungkol sa number 8, yung tinatawag nating customer service. So, pagdating sa customer service, kapag kayo ay hindi pa nata-turn over, normally na ini-email nyo ay yung home turnover office. Yung customer service natin medyo may problema tayo dahil hindi sila sumasagot. Kahit pagdating dun sa ticket na nire-raise dun sa online na site ng Century First, kahit na mag-email kayo doon, wala kayong marireceive na reply. Ang marireceive nyo lang yung common na we acknowledge your email, we are working on it, yung mga ganong klaseng general reply. Pero pagdating sa action na ginagawa ni First, sad to say, medyo wala tayong nare-receive na maayos na feedback galing sa customer service. Kung iisipin nyo, hindi nyo mapupuntahan yung unit nyo, hindi kayo makapag-follow up, mula sumasagot sa inyo, tapos delay. So, doon naggagaling yung mga stress na nagkakaroon yung mga homeowners. May customer service nga, wala naman sumasagot. So, ituloy na natin doon sa mga restrictions. Number 9, restrictions. Pagdating sa restrictions, maraming restrictions ang pagpapagawa dito dahil nga subdivision nga to. Hindi katulad sa ibang pag bumili ka na lupa lang, freewheeling ka pag dating sa mga design. So dito may restrictions pagdating sa kulay ng paint, sa mga grills na kailangan na pwedeng gamitin, restrictions pagdating sa depende kung minor renovation or major renovation. Tulad sa amin, minor renovation, hindi ka syempre pwede magpalagay ng pader dahil minor renovation nga. Pag major renovation lang yun, pwede kang magpalagay ng walls. So, hindi mo pwedeng baguhin yung facade ng iyong harapan dahil dapat uniform siya sa lahat ng unit na nandito. So, yun yung isang dapat nyo i-consider. Hindi ka pwedeng basta. Ano naman yun? Common naman yun sa lahat ng subdivision. Hindi nyo basta-basta pwedeng baguhin yung pinaka-itsura. Normally, mga 5 or 10 years bago pwede ka na magpabago ng itsura ng harap. Bawal din yung tapyasin dun sa may gutter, mga ganung bagay. So, maraming kung dapat i-consider pagdating sa mga ganun. Okay? Mga kapitbahay. So, finally, nandito tayo sa number 10. So, pang number 10, yung quality inspection. So, unfortunately, pag sinasabi ni home turnover na malapit na kayong turnover yung unit nyo, kailangan na lang na final inspection galing sa mga engineer nila. Unfortunately, parang hindi ganun kaganda yung nagiging inspection na ginagawa dahil ang mga simple na mga problem sa unit ay nakikita dapat yun sa
pinaka-basic na inspection. Tulad ng bintana, di ba? May mga bintana na hindi basta-basta nagsasara kahit na pag nilak mo, madaling matanggal. So, basic inspection, dapat makikita ka agad dyan. Yung mga bubong na itagpi. So, may bubong na hindi buo ang pagkakalagay, itagpi siya. Na tayo, bilang homeowners, kapag turn over sa yan, hindi mo naman makikita yung pinakataas, di ba? Hindi mo aakyatin. Hindi ka pupunta doon para tingnan yung bubong. So, hindi rin yan ini-inspect ni engineer ng first. So, kung in-inspect nila yon, malalaman nila na may problema yung pagkakagawa ng bubong. Nalalaman na lang na may problema kapag umulan at biglang tumulo dito sa unit natin. So, yun yung common. Yung iba, may problema sa mga plumbing, yung iba may mga problema sa plumbing, yung iba may mga problema sa electrical connection. So, yung mga simpleng bagay na chini-check dapat pagdating sa basic quality inspection. Na kung ginawa yon, wala kang ganyang issue. So, hindi to hindi itong mga bagay na to, hindi to dahil case-to-case basis, kundi lahat talaga ito ay na naging experience ng mga na turnover. At syempre tayo, na-experience din natin yan, yung mga yan. So, okay. So, pero of course, masaya na pa rin kami dito sa nabili namin property. So, ano lang yun, heads up lang sa mga gustong bumili ng property dito. So, sana kung nakabigay sa inyo ng maganda information nyo, yung etong nabigyan kayo ng magandang info, huwag nyo pong kalimutan na mag-like naman po sa aming video at mag-subscribe sa aming channel. Okay. Thank you! Tinatawag na tayo ni Kiwi. Nandiyan na siya sa labas. Tinatawag niya na tayo. Pag pinalabas ko, tingnan yung itsura niya kapag papasok na siya. Nagtatawag na si Kiwi. Napapasok natin, nakakawa eh. Napasok. Takot na siya. Look at my small bubble solution. Bumili kami ng Number one, pang we got bubbles. this. Now we've got that. That even spurts out more than this. Dad, because if I lose it, I lose it. Lamig dito. Punta kanina din sila sila ma'am. Ang dami binigay sa amin, napakarami naman ito. Ito na, original Colettes. Iba pa pala yung original buko pie. Iba yung Colettes buko pie. Tapos, 2 box. Tapos, tingnan nyo pa, napakarami naman dinala nito. Kasi ma'am, chocolate, Toblerone. Oh, 3 pirasong Toblerone. Ay, hindi. 4 pala. 4 pala na. Apat pala na Toblerone. Tapos, meron pa. May pahabol pa. Oh, special tikoy. Tikoy pala to. Ano, tama. Sabi natin kanina gusto natin ng kakanin na. Nagkikrave sa kakanin. Oh, Ang dami naman. Ma'am, maraming salamat po. Napakarami naman po ng binigay ninyo. Napakarami niyo po sa libo. Maraming salamat po. Ingat po. Ingat po kayo sa biyahe niyo at ingat po sa pag-uwi. Ingat po pagbalik niyo po sa Marine. Sa Marine. Thank you po. Binigyan kami ng 2 buko pie eh. Hindi naman kaya namin ubusin. Kaya bigyan na natin sila OIC.
para meron silang makain doon ngayong gabi. So, pag naglalakad tayo dito, kailangan natin ng Parang nagro-ronda din tayo, may flash. Nakawali. Basig! Ay, kilala ko na. Ito po, Pasya, maraming salamat po. may nagbigay po sa amin ang binigay sa amin ng 2 box, hindi namin kaya kubusin. Kaya sabi ko, okay.